Kinumpirma ni Senadora Miriam Defensor Santiago ang tambalan nila ni Senador Bongbong Marcos, anak ng nasa likod ng diktatoryang kinalaban noon ng senadora. Sa ika-4 na araw naman ang filing ng Certificate of Candidacy, parehong naghain ng kandidatura ang mga tambalang Mar Rojas, Leni Robredo at Grace Poe Cheese Escudero. Saksi si Sandra Aguinaldo. Kanya-kanyang estilo ng mga naghain ng kandidatura ngayong araw. Ang tambalang Mar Rojas at Leni Robredo inihatid pa sa COMELEC ni Pangulong Noynoy Aquino. Kami po ni Leni ay nagtitiwala din po ng ating mga kababayan ay pipili ng tama sa halalan ng 2016. All in na po kami ni Leni sa aming pag-file ng COC. Ibibigay po namin ang lahat sa laban na ito. Hindi na sumama ang Pangulo sa loob ng COMELEC pero nangako siyang ikakampanya ang administration ticket. Sa paghahain ko po ng aking COC, iniaalay ko po ang aking sarili sa mas malawak na paglilingkod bayan. Naniniwala po kami na ang daang matuwid ang siyang magpapatuloy ng malinis na pamamahala at pagbibigay serbisyo para sa ating mga kababayan. Sabay ring dumating para mag-file ng COC ang tambalang Grace Poe at Cheese Escudero. Inilakip ni Poe sa kanyang COC ang affidavit na nagsasabing tinalikuran na niya noong 2010 ang kanyang American citizenship at ang pagbawi ng panunumpa ng katapatan sa Amerika. Nakalakip din ang panunumpa niya ng katapatan sa Pilipinas. Hindi raw siya nababahala sa hinaharap na disqualification case sa Senate Electoral Tribunal. Bilang isang nanay, marami tayong pangarap para sa ating mga anak. Dasal natin palagi na sana sila ay magtagumpay. Ganon din ang dasal ko sa ating bayan at dasal ko sa Panginoon na kung anuman ang aking gagawin ay para ito sa kabutihan ng mas nakararami. Magkatandem man, dineklara ni Poe at Escudero ang mga sarili sa kanilang COC na independent. Layunin po namin, ipagpatuloy kung ano ang tama, punuan ang kulang, at wastuhin at baguhin at palitan kung ano ang mali sa ating lipunan sa ngayon. Ngayong araw, di bababa sa 19 ang nag-file ng COC sa pagkapresidente. Apat naman ang naghain ng kandidatura sa pagka-vice-presidente. Bukas pa nakatakdang maghain ng kandidatura sa pagkapangulo si Senadora Miriam Santiago, pero inanunsyo na niyang makakatambal si Senador Bongbong Marcos na nauna nang naghain ng COC. I think we mutually chose each other, our two camps. They happened to cross each other. The telephone lines happen to cross each other. It's coincidental. Pero sa ngayon, ang tanging kinumpirma ni Marcos ay ang lunch meeting nila ni Jun Santiago, mister ng senadora. Kabilang sa mga napag-usapan ang eleksyon at ang posibleng mga alyansa. Handa rin daw si Santiago sagutin ang mga tanong sa kanyang kalusugan. Nauna na niyang tiniyak na nasugpo na ang kanyang lung cancer na nasa stage 4 na nang ma-diagnose noong July 2014. Sa kabila niyan, may tanong si Senador Serge Osmeña. Yung misis ko, di ba nagkaroon ng cancer? Di pwede sabihin ng doktor, cleared ka na hanggang 5 years nakalipas na hindi nag-recur. It's a very dangerous disease. Kabilang siya sa re-election ni senators na naghain na ng kandidatura. Kabilang din sa naghain ngayong araw ng COC ang ilang kaalyado ng Pangulo. Meron din mga kilalang abogado. Di naman bababa sa 30 ang naghain ng kandidatura sa pagkasenador. Marami sa kanila ay independent. May nagdeklara ring nasa ilalim ng mga partidong mas matunog sa mga nakaraang national elections. Tulad ng Kilusang Bagong Lipunan, Puwersa ng Masang Pilipino, Aksyon Demokratiko, PDP Laban at People's Reform Party. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.